katulad din po noong PDAF scam noon, na ganyan din ang sinasabi ng mga mambabatas natin na pineke ang pirma ko, walang kredibilidad sina Ben Harloy. Normal po yun na depensa nila. Kaya po minarapat namin na idulog ito sa tamang ahensya ng gobyerno, ang Office of the Ombudsman, dahil ito lamang ang pwedeng magsagawa ng isang investigasyon. Pero nababanggit si Ombudsman dun sa mga, may ganun ba na nababanggit si Ombudsman pagkatapos kay Ombudsman pa kayo nagpunta? Oo, nabanggit si Ombudsman Remulla dahil sa bahay niya nagkaroon ng isang meeting ang mga taga-ICC. Dahil ang obserbasyon po namin, lahat ng places, lahat ng lugar kung saan nagmi-meeting ang mga ICC investigators ay mga pribadong lugar, no? Wala naman silang pinuntahang public office eh. Kaya sabi ko nga, wala tayong choice eh. Hindi ko naman pwedeng dalhin sa DOJ. Di ba? Hindi ko rin pwedeng dalhin sa Senado, sa Kongreso o sa RTC kaagad. Walang ibang ahensya ng gobyerno. Sir, inirereklamo nyo rin si Ombudsman rin? Well, makikita niya doon na actually nakikipag-usap siya sa ICC. Siya ang alter ego ng presidente at ang official statement ng Malacanang is that the government of the Republic of the Philippines will never cooperate with the ICC. And yet you have a high-ranking official of the government, no less than the Secretary of the Department of Justice, cooperating with the ICC. And we have a maxim in law that what you are prohibited to do directly, you cannot do indirectly. Sir, ano pong violation nun? Ano pong violation ng pakikipag-usap niya? Na? Then Secretary Remulla cooperating with ICC. Anong prohibition? You know, if you look at Republic Act 3019, if you cause undue damage to a person, Ano you, pong undue damage ang nakakos niya by talking with the ICC? well, I will not tell you now the possible connection. Kasi merong kidnapping silang kinaso yung pamilya ni Duterte. 'Di ba? Merong pending case na kidnapping. There is what we call conspiracy or collusion. Kaya ayoko munang magkomento diyan. Sir, may nagpopondo raw sa inyo. Pero daw nasa likod ninyo, kaya kayo kumikilos ito. Ano po sagot nyo rito, attorney? Katulad ng sasabihin ko kanina pa, normal na akusahan nila ako ng kung ano-ano na may nagpondo sa akin. Pwede rin namang ilabas nila yung ebidensya nila na ako ay pinopondohan. I can open my bank account, they can inspect it, anything. No? Welcome tayo dyan. Sir,